Alam niyo mga Chesero, no, habang nagmo-motor wash ako, napansin ko, itong front suspension ko, may tagas ng langis. Ayan o. Diba? So ngayon, pinag-iisipan ko kung ano ba to, kailangan bang i-repack to, o kailangan na bang palitan to. Pero nabalitaan ko mga Chesero, very timing. Dito po sa Yellow Star, 10th Avenue, Caloocan with Ma'am Shope, meron pong bagong labas ang Levenger. Ito po yung front shock adjustable. So, tingnan nga natin mga Chesero, ano ba binibida na ito? Samahan po ninyo ako. Oh my gosh, 126,000 subscribers sa mga Chesero. Nagpapaniwala kayo dito, go! Pag natuloy nyo lang yan, go! Salamat, DJ Nicoliana, mga Chesero, love radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ride safe kayo mga Chesero ha. Bye-bye! So yan nga mga Chesero, no? Gusto ko muna po magpasalamat sa lahat po na nanood ng SYM Naga 155 at SYM Crusim GT 150 dahil talaga pong pinatrending nyo po talaga ang vlog natin from TikTok, Facebook, and YouTube. Maraming salamat po sa inyong suporta. At gaya nga po na nakita po ninyo yung unang clip video na kung ano yung problema ko kung bakit po ako nandito sa Yellow Star, dito po sa 10th Avenue, Caloocan, dahil gusto ko ho sanang malaman kung dapat pa ho bang palitan o bumili ng bago yung front shock kasi nakita nyo may tagas, di ba? Kaya naman, hello mga Chesero, mga boss, mga paps. Welcome back to RG's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. At tama nga po si Walo dyan mga Chesero dahil 130,000 subscribers sa po tayo mga Chesero at maraming salamat po. Kaya ngayon, pag-usapan na natin lahat-lahat kung ano ba ang binibida ng bagong Levenger front shock dito sa Yellow Star with Ma'am Shope. In 5, 4, 3, 2, 1. Makakasama na naman natin, walang iba, ang nako paborito ng lahat to sa channel Walang iba, kundi si Ma'am Shope. Hi Ma'am Shope! Hi guys! Welcome back! Sobrang tagal na natin hindi nagkita. Sobra ma'am. At nakakatuwa po, very timing kasi ma'am may problema yung front shock ko. Nakwento mo nga sa akin May taga siya. 12 years na yung front shock, diba? Grabe, 12 years mga Chesero yung motorsiklo na yan. Kasi walang taon siya sa akin. Oo. Plus, the rest of the years, English, doon sa may-ari. Doon po sa may-ari. So, approximately mga 12 weeks na talaga siya. At hindi ako nagpapalit ng front shock. And never nag-repack din. Never din. Nagulat nga ako 12 years, sobrang swerte. Normally, basic riders, minsan 3 years, 4 years, nagpapalit na sila, nagre-repack na sila ng front shock kasi tagasin nga ang stock front shock. Ay talaga? So, swerte ko pala. Swerte ko pala. At never pa po ako nagpalit niya. Pero ngayon, mukhang kailangan na po yata, Ma'am Shope. Well, good news is, nandito na dumating yung best-selling front shock natin, which is our adjustable Levenger front shock. Ito na yun. Umpisa na natin. So, let's go. Okay. Yeah, premium front shock suspension natin to guys, no? So, this is the first time na unbox natin sa any platform yung Levenger front shock natin. So, pagbukas natin guys, makikita nyo, sealed na sealed to, protected, just in case na malayo pa yung area ninyo. And syempre kasi imported yung mga front shock natin para secured yung mga parcels natin. Wow! Yes. So this is the first ever Levenger front shock na adjustable front shock siya guys. So yung keyword dito guys is adjustable yung front shock. So ma'am, normally tinatanong sa akin, ma'am ano difference ng stock shock sa adjustable front shock natin na to? So sinasabi ko sa mga customers and viewers po natin na yung front shock suspension natin, from the diameter to the length, it's the same and compatible talaga siya sa unit na motor nyo. Meaning, walang palitan ng P-post, walang palitan ng caliper. Ang only difference here, guys, is adjustable na po siya. So, when we zoom in yung camera, makikita natin, may plus sign and minus sign tayo sa label natin. Okay. This is an indicator para malaman natin kung soft play ang front shock natin or stiff play ang front shock natin. Kasi yung keyword dito, guys, is customizable siya So, different riders, different road conditions tayo. Ibig sabihin, hindi lahat ng rider isa yung dinadaanan ng kalsada, hindi lahat ng riders isa ang weight load capacity ng motor natin. Minsan magagaan, minsan mabibigat. Correct. So, ang difference ngayon guys, kung nakasanayan nyo ang rear shock suspension nyo na adjustable,
this is a solution to a problem na yung front shock natin dati na nagtitiis tayo na minsan masyadong malambot, minsan masyadong matigas yung play. Ngayon, na-adjust na lang siya by just switching the buttons. Wow! So, included na sa set natin, guys, is our hex tool na special key kasi ito sa pag-a-adjust ng front shock natin. So, no need to worry na mamaya baka walang adjuster kasama sa set, guys, no? So, pag unbox natin, makita nyo, hex tool is included with the set. Okay. Paano ginagawa yan, ma'am? So, di ba may minus sign and plus sign tayo dito? Yes. Insert lang natin yung hex tool natin, guys. And then, sabi nga ni Dennis, yung mechanic natin, this has total of 120 clicks. Ang tiyaga niya magbilang, no? So, minus sign, we rotate it. Per click basis tayo, guys. Kung gaano ka lambot ang gusto natin, you can see may motion sa pag-a-adjust natin. Okay. Normally advice, mga mekaniko po mag-modify or mag-adjust ng front shock nyo. Pero kung magagaling kayo mag-DIY, pwede din. So, rotate here is soft play. Pabaliktad naman, guys, is stiff play. Okay, so, makikita nyo may difference yan sa performance sa bawat adjust nyo sa front shock. So, kahit naka-install to sa motor nyo, guys, pwede natin siya i-adjust ng different performances sa front shock. Kahit naka-install sa motor? Yes. Yun nga lang, i-insert mo lang yung kamay mo dun sa looban para mapihit mo lang siya. Oh, at least, di ba, hindi na-hassle yun, ma'am? Mas Yes. madaling gawin yun. Tama, tama. Iba naman talaga binibigay ng Levenger front shock. Maraming colors, 9 different colors, pwede tayo mamili, guys. Ano tong mga to, ma'am? So, for colors natin, guys, we have available na outer tube na Black Series. Okay. Other than that, meron tayo Silver Black Series. Ang gaganda. And also, we have Silver Series. So, mapapansin nyo, ang tinatawag natin neto is our inner tube. Inner tube, may 3 colors din. May titanium. Sobrang ganda nga ng color ng titanium. Grabe. And then this one is our gold concept. And then this is our silver concept. So, 3 inner tubes available. And 5 different units ng motor ang available sa atin. Wow. Naku, yung 5 different motorcycle na yan, ma'am, yun ang mga gusto kong malaman kasi. Ano po ba mga motorsiklo Yes. ang suitable dito sa mga Sa front shock natin, guys, we have total of 5 different units. So, when we say 5 different units, number 1, Mio. Pag sinabi natin Mio, Sporty, Salty, Mio i125, Fino, MX125, MXi125, Soul i115, Soul 115. 8 different units for Mio pwede. Pero may mga magtatanong sa akin, ma'am, yung Soul i125 and Mio gear unit, pwede ba yung front shock natin? Technically pwede, pero requirement kasi dyan is magpapalit ng caliper. So for the first 8 units na binanggit ko kanina, no need to change anything, plug and play lang po yung units na yan. Ooh. That's for Mio pa lang. Mio pa lang Yeah. ito, ha? Okay. So, pag-click naman, guys, click 125, 150, di bali kung version 1, 2, 3, or 4 ka. Beat Carb, Beat FI, version 1, 2, 3, and 4 din. Pwede din siya. And then for Wave 125, single unit lang talaga siya. And then Aerox V1 and Max V1, Aerox V2 and Max V2. Lahat yan available sa front shock suspensions natin. 9 different colors. Mamili na lang kayo. Wow, napakadami naman pala. No, yung mga kasero, sana pinakinggan yung maigi kung ano yung mga motorsiklo ang pwede po sa inyo Ang dito dami. sa bagong Levenger front shock na to. Going back din sa tanong ko pala, ma'am, na yung problema ko kasi, Yung front shock. yung front shock ko may tagas sa langis. Ano po ba yan, ma'am? Kailangan ko na po ba talaga magpalit? Palitan na. Kasi 12 years, sobrang sulit na talaga siya. And yung pipili nating color, syempre, is one of our best-selling color, yung black gold natin. Okay, ito yung sample natin sa black gold. Papa-install natin kay Dennis para makita ng viewers natin that pag ina-adjust natin, may performance talaga yung front shock natin. Magkakano po kaya ito? Well, good news is, if first time nyo pong bumili ng adjustable front shock, magugulat kayo na very affordable yung price natin na to. SRP Oh, is 3,500 pesos, pero what? may sale. 3,000 yung discounted price natin for yung YouTube video viewers natin, Ay, guys. okay. So, when you walk in, 3,500 dapat siya, pero magiging 3,000 pesos. Panalong-panalo na yung front shock suspension natin. Mga kasero ha, narinig niyo yun na 3,500 daw talaga ang SRP nito, pero naka-discount dahil dito po yan sa YouTube na panoodin niyo sa RJ Salosa Motovlog, magiging 3,000 pesos. Big time naman. Pares na yan Mayroon nagtatanong minsan, ma'am, pares na ba yan? O, pares na daw to, mga automatic pares kasero. na dapat yan. Pares Diba? yan. So, ma'am, matanong ko lang po, pagdating naman po sa
safety nitong mga to. Ng front shock, yes. Ng front shock ng Levenger. Paano po ba ito ka-safe naman? Priority natin talaga is rider comfort and rider's riding experience. So gusto natin nag-advantage tayo sa road conditions. Hindi tayo nagde-degrade, nag-upgrade tayo. So sa safety naman natin guys, mapapansin nyo sa Levenger front shock natin, may mga key features dito. Unlike yung stock natin na mga ordinary lang na alloy, this one guys is alloy CNC finish. So pag nakita nyo kagaya nito, di ba? Yung light and concept natin, yung details ng front shock natin, makakapal at mabibigat yung front shock natin. So this will not affect yung performance ng tibay ng front shock natin. Kasi kita nyo, every bracket extension nito, hindi siya welding. Meaning, hindi dinidugtong. Molded talaga siya. Buo yun binubuo. And other than that, mapapansin natin din guys, no, as a viewer, yung mga oil seal and dust seal natin. Ayun na nga. Okay, so very important to sa front shock natin kasi this is yung seal ng front shock natin para hindi pumasok yung mga dirts and ma-maintain natin na maayos yung front shock natin over time. So lahat ng mga to, makita nyo, silyadong-silyado, walang gap kasi heavy duty po yung dust seal and oil seal natin. Yung oil seal na sa loob, yung dust seal na sa labas yan. Okay. And then mayroon din maging curious sa comment section na, ma'am, ano tong red part na to sa ano taas? nga yan, ma'am? So this is rubber indicator or rubber stopper. Sabi ng factory kasi sa amin, one purpose of this is example pag masyadong malambot na adjust mo, may mag-stop doon sa front shock natin para hindi siya sumagat ng play din. Pero on my understanding, ito kasi is rubber indicator para malaman natin kung hanggang saan nag-play yung front shock natin. Kasi mahirap hulaan eh. Kasi ina-adjust mo siya, di ba? So at least this one, kung inangat mo siya, makita mo, bababa yung play ng rubber na to, makikita nyo kung hanggang saan siya naglalaro. Okay, so indicator na rin. Bago natin ikabit yan, gusto ko sana muna malaman yung availability niyan. Meron po ba tayong mga online shop? O meron po ba dito? Actually, dito po sa Yellow Star, 10th Avenue, Caloocan, open po kayo, ma'am. Yes. From 9 a.m. to 5 p.m. And then, pwede din pa-install sa mechanic natin kung hindi nyo kaya po install yung item. Tapos, other platforms namin is Shopee and TikTok. So, you can check out our links. And if you want, you can message us in our Facebook page to order our front shock suspension. Ano po ba mamang inyong TikTok account? Yellow Star Moto, syempre. Yeah. So, ma'am, kabit na natin. Let's go! Kabit na natin. Kabit na natin to. Yay! Alam mo ba, Chubby, ang buong akala ko, pag pinalitan niyan, yung front shock na yan, itatanggalin yung buong fair ng motor, pero hindi pala. Yung ito lang front shock lang talaga. Lalo na sa mga magagaling na mekaniko, kagaya ni Dennis. Correct. Saglit lang. Saglit Kaya lang makita nyo. eh. Parang sobrang dali. May napansin nga si Kuya Dennis, sabi niya may tagas na daw talaga. Okay, mamaya pagtanggal natin, makita mo may mark dyan sa loob ng inner tube. Oh, para makita din ng ibang viewers na minsan pag may tama ng inner tube, it's a sign na palitin na talaga. Kasi minsan kahit palit ka ng oil seal, dust seal, repacking, hindi talaga nakukuha yung tamang timpla talaga nun eh. At isa pa, kailangan din talaga yan para mas sumagal din yung motorsiklo mo. Tama. Tama. Ayun po. So this isn't normal din yung ipon ng dumi na yun. Yan, papakita ni Dennis sa mga viewers natin. Sign na kailangan na talaga palitan. Last na year. Ayun. So, talagang palitin na talaga siya. Yes. Kasi may mga gas-gas na rin yung inner tube. Tama. Kaya minsan kahit repack, wala ka na magagawa dyan. I see. Pero kung wala naman gas-gas or tama yung inner tube, pwede naman mag-repacking. Okay. Kung may mga riders talaga minsan walang budget na gumastos ng panibagong front shock, you can still, kung wala talagang maayos pa yung inner tube nyo, pa-check nyo sa mechanic. Pwede repacking. Basta find the right mechanic. So Dennis, pakita mo sa mga viewers natin Gusto ko makita yung box. Sige nga. Bababa ni Dennis para makita natin yung indication kung hanggang saan siya nag-play. So, makita natin magpa-perform yun. So, yan, ginagawa ni Dennis is pinapakita nila sa inyo guys na may play yung front shock natin. So, nung nilalaro niya, dito siya nag-stop. Ayun! Yung Gumagalaw. sinasabi mo yung Yes. parang rubber indicator. Yes. Advice lang sa mga ibang viewers natin, hindi din sobrang ganda yung sobrang lambot dun sa front shock. Kailangan natin laging mid-play lang talaga. Oo. Somewhere in between. Adjust natin sa pinaka-mataas. I-adjust sa pinakamatigas. Para lang makita yung difference.
may difference sa performance ng front shock natin. So nagbabago siya, depende on the pag-adjust ni Dennis dun sa front. Ayan, no, kitang-kita. As a daily rider, Dennis, ano dapat normally ang play natin? Depende naman yan sa rider, saka sa kung anong mga move, mga ganyan, mabibigat yung mga kinakarga. Depende pa rin yun sa kanya. Pero kay Sir, siya lang, tapos hindi naman ganun kabigat yung kanyang angkas. Ilalagay lang natin sa medium hard. Medium hard. Para hindi ganun katagtag, hindi ganun kalambot yung laro ng shock sa harap. So ito guys, may click din to. May bilang din yung pag-pihit niya. So pwede mo siyang pantayin. Hindi lang sa ipihit ka ng pihit, may bilang din siya. So mga ilan na nabilang mo? 20 na yung bilang. At 20 na ikot. Ayan na siya. Ikakabit na. So medyo time-consuming lang sa part na to is yung tamang timpla. Pero sabi nga ni Dennis sa akin kanina, example, DIY lang and then sarili lang nag-set up ng play. After nila mag-test ride and then hindi nila pa nagustuhan yung performance ng front shock nila. Kahit nakakabit na, pwede naman siya i-modify sa taas yung performance ng front shock by clicking it up there. Yun nga lang, medyo trabaho lang talaga sa pag... Ganda, di ba? Kinabit lang ni Dennis, wala pang 5 minutes. Oo nga eh. So ito po, nakasetup to ng medium hard. So yun na nga mga Jessero, nagawa na nga ni Kuya Dennis itong ating front shock at napalitan na rin yung ating display dito sa Yellow Star. Yung kulay niya na gold, black, tumama din sa kulay orange. So, Yes. naging premium na rin tuloy si Coco dahil premium yung kinabit natin sa kanya. Malinis eh. Malinis yung concept niya. So, kagaya nito, yung inner tube, minimalistic. Pero, pag pinansin mo talaga, may difference eh. Correct. Upgraded na yung performance. Nasa medium hard yung ano niya ngayon, yung play niya ngayon. Hindi siya ganun katigas, hindi siya ganun kalambot. Talagang parang tama lang. Tama lang. Sakto lang. Mukha naman. Ayan, so hindi na masyadong bouncing, hindi na masyadong yung mukha mo mapupunta na sa panel. So, okay na yun. Sobrang lambot po kasi, di ba? Pero ito, okay na okay. Okay na. Ayos. Thank you kay dito lang po yan mga Jessero sa Yellow Star. So yan mga Jessero, invite lang po kayo namin ni Ma'am Shobe from Monday to Sunday. Open po ang Yellow Star. Dito po yan sa may Cycle City Building, yung kulay yellow na building. Dito lang po yan sa MH Del Pilar, 10th Avenue, Caloocan. Yes. At sa mga gusto, yung medyo malayo at hindi na kayang pumunta dito, ay nako, open na open ang online natin sa TikTok o Yellow Star Moto. Yellow Star Moto. Nasa screen po yung logo ng TikTok para sa mga gustong umorder. Ayan. Thank you so much again for coming here and in-inform talaga mga riders natin. Ako din ang dapat magpasalamat sa iyo, ma'am. Kasi laging timing, every time na may tagas na nangyayari, tagas talaga. Kasi nung time talaga, mga Jessero, yung may tagas yung rear shock ko. Sakto. Sakto, merong Levenger shock na panglikod. So ngayon may tagas naman yung harap. Ay, napakaganda ng laro, promise. Gusto namin ni Walo. Never kami natagtag, hindi kami nahirapan, napaka-smooth ang takbo at nakita, kung napanood nyo po yun, nako si Walo po may hawak ng camera. How long na ba yun? Parang, May 1 year na rin yun. Matagal na yun. Oo. Talaga? Matagal na rin yun. Si Walo may hawak ng camera, kinukuha na niya ng camera yung shock. So, ang sarap ng ano namin, Yan, ng drive namin. Okay. Alam niyo naman dito sa Manila, oo, tama. lahat rough road na, wala ka na makitang ano. Yun. Kasi yung purpose talaga ng shock is kailangan mag-improve yung riding condition natin. Correct. Oo. Kasi dahil din sa kalsada lang Lulubak na natin. kalsada, talaga. Diba? Para maging safe din tayo, pati yung motor natin tumagal pa. Kaya thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you mga Jessero, ha. Mag-follow na po kayo sa TikTok at sa mga gustong pumunta rito na makita ng actual na produkto, punta lang po kayo dito sa Yellow Star Moto, dito po sa 10th Avenue, Caloocan, from Monday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. o minsan umaabot pa ng 6 p.m. Ciao! May pag-usapan pa tayo, yung isa na naman premium na gulong. Itong Optimus. Okay? Thank you!